الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا، والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال، والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا، والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا، والنور من كافيه شلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome pong muli sa isa na naman nating episode sa ating programang Fiqhul Ibadat. At ipagpapatuloy natin inshallah ang ating pagtalakay sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah na may kinalaman sa pag-aayuno na mahalagang malaman ng mga tao, lalong-lalo na sa mga pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Na dito, ang sunod na katanungan ni Sheikh rahimahullah, Fadilatu Sheikh, ma hukmu siyamu yawm ash-shak khasyatan annahu min Ramadan. Na minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa pag-aayuno sa araw ng pagdududa na ang tao ay nagdududa o natatakot na baka dumating na ang Ramadan? At ang tugon ni Sheikh rahimahullah, siyamu yawm ash-shak aqrabul aqwal fihi annahu haram. Sinabi ni Sheikh rahimahullah na ang pinakamatibay na pananaw dito, ito ay ipinagbabawal. Na ang Yawm ash-Shak, ito ay ang araw na bago dumating ang Ramadan, na maaring ito ay ika-30 ng Sha'ban, na ang mga tao ay nagdududa kung dumating na ba ang Ramadan o hindi. At ito ay nangyayari lalong-lalo na doon sa mga lugar na wala silang pamaraan ng komunikasyon para may parating sa kanila ang balita na nagsimula na nga ang Ramadan o hindi. Na alhamdulillah sa panahon natin ngayon ay wala na halos ganitong problema. Dahil ang lahat ng tao alhamdulillah ay nararating na ng mga serbisyo ng mga cell sites, kaya nagkagamit sila ng mga cellphones. Meron nang ring mga makabagong media, ang radyo, ang mga dyaryo, ang TV, at higit sa lahat, ang internet, na sa pamagitan nito ay naibabalita sa mga tao ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Subalit kung halimbawa meron talagang mga piling mga pagkakataon na maaring sila ay nagdududa kung dumating na ba ang Ramadan o hindi, at walang balita na dumating sa kanila tungkol sa pagsisimula ng Ramadan, sinabi ni Sheikh rahimahullah ay ipinagbabawal para sa kanila ang mag-ayuno na hindi nila natitiyak na nagsimula na nga ang Ramadan. Na mag-aayuno sila para just in case lang na dumating na ang Ramadan. Na para bang naninigurado lang sila. Pero hindi naman talaga sila sigurado na dumating na nga ang Ramadan. Bagkus ang kanilang pag-aayuno ay nakabase sa kanilang pagdududa. Na dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, Liqawli Ammar bin Yasir, na sinabi ni Ammar bin Yasir, Man sama al-yawm alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Na sinabi ni Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma na sino man ang mag-ayuno sa araw na pinagdududahan kung ito na ba ay Ramadan na o hindi pa, ay tunay na sumuway kay Abul Qasim, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sa kanyang ginawa na ito ay nilalabag niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sinabi ni Sheikh rahimahullah, wala na saim fi yawm ash-shak muta'addin li hududillahi azza wa jal. Yung tao na nag-aayuno sa araw na pinagdududahan kung dumating na ba ang Ramadan o hindi, siya ay lumalampas sa mga hangganan na itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna hududullahi alla yusam Ramadan illa bi ru'yatihi ay bi ru'yati hilalihi. Dahil ang hangganan na tinukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala sa usapin ng pagsisimula ng Ramadan ay nakasalalay sa pagkakakita ng new moon ng pagsisimula ng Ramadan.
Aw ikmalu Sha'ban 30 yawman. At kung hindi makita ang new moon dahil sa pagiging maulap, ay gagawin 30 araw ang Sha'ban at ang susunod na araw nito ay automatically magiging Ramadan at hindi na ito magiging araw ng pagdududa. Na sinabi ni Shaykh rahimahullah, walihada, qala Nabi alayhi salatu wassalam, dahil dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yatakaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmaini illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Na walang sino man sa inyo ang maaring mag-ayuno sa isang araw o 2 araw bago dumating ang araw ng Ramadan o bago tinataya o inaasahan na darating ang araw ng Ramadan, liban na lamang sa tao na nakagawian niya ang mag-ayuno sa mga araw na ito. Ibig sabihin, halimbawa sa araw na ito, halimbawa ngayon ay Lunes, at inaasahan na ang Ramadan ay darating sa Miyerkules. Hindi maaring ang tao ay mag-aayuno sa Lunes at Martes na ang kanyang layunin ay ang mag-ayuno para masigurado na baka dumating na ang Ramadan. O kaya ay gusto niya lang talaga mag-ayuno sa mga araw nito. Sinabi at ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga pag-aayuno sa araw na ito, liban na lamang sa tao na nakagawian niya na pag-ayunuhan ng mga araw na ito. Halimbawa niyan, ang araw ng Lunes na nakagawian ng isang tao na pag-ayunuhan ito dahil siya ay madalas nag-aayuno sa Lunes at Huwebes, ito ay maaari niyang gawin. Pero para sa isang tao na hindi naman talaga madalas na nag-aayuno at mag-aayuno siya sa Lunes at Martes, bago dumating ang araw ng Ramadan, ito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, sinabi nga ni Ammar bin Yasir na sino man ang mag-ayuno sa araw na pinagdududahan kung dumating na ba ang Ramadan o hindi, siya ay sumuway kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil malinaw ang utos dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang hindi mag-ayuno ang sino man sa mga araw na ito na 1 araw o 2 araw bago dumating ang buwan ng Ramadan. Nilugtong ni Shaykh rahimahullah, thumma innal insana alladhi tahta wilayatul muslimin yattabi wilayatuhu. Na ang tao na nasa ilalim ng pamumuno ng mga Muslim ay marapat na sumunod sa pamumuno ng pinunong Muslim. فَإِذَا ثَبَتَ عِنْدَ وَلِيُّ الْأَمْرِ دُخُولِ الشَّهْرِ فَلْيَصُمْ تَبَعًا لِلْمُسْلِمِينَ. Na kapag idineklara na ng pinuno ng mga Muslim na dumating na ang Ramadan, ay dapat mag-ayuno ang bawat isa sa mga Muslim bilang pagsunod sa kabuuan ng lipunan ng mga Muslim. وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ فَلَا يَصُمْ. At kung hindi napagtibay, hindi siya dapat na mag-ayuno. وَقَدْ سَبَقَ لَنَا فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصِّيَامِ مَا إِذَا رَأَى الْإِنسَانُ وَحْدَهُ هِلَالَ رَمَضَانَ هَلْ يَصُومُ أَوْ لَا يَصُومُ. Na dito, sa usapin naman na ito, halimbawa sa isang tao na mag-isa niyang nakita ang new moon at in-inform niya, pinaalam niya ito sa pinuno ng mga Muslim at hindi tinanggap ang kanyang pagkakasaksi sa new moon, ay mag-aayuno ba siya o hindi, ay natalakay na ito sa mga naunang mga fatwa tungkol dito na sinabi ni Shaykh rahimahullah na iba't iba ang naging pananaw ng mga scholar dito na maaring mag-ayuno siya kasabay ng mga tao na hindi niya susundin ang kanyang pagkakakita sa buwan o kaya ay mag-aayuno siya ng lihim na hindi nalalaman ng mga tao nang sa gayon ay hindi magdulot ng kaguluhan ang kanyang pag-aayuno kung napagtibay nga niya sa kanyang sarili na nakita niya ang new moon ng buwan ng Ramadan. At magbabalik tayo inshallah matapos ang ilang mga paalala para sa pagtalakay naman natin sa usapin ng isang tao na naglalakbay mula sa isang bansa patungo sa isa pang bansa sa araw ng Ramadan at babalikan natin yan matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا
والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagtalakay sa araw na ito, inshallah, sa mga fatawa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah. Sa koleksyon ng kanyang mga fatawa, ang Fiqhul Ibadat. Ang susunod na katanungan, Fadilatu Sheikh, ma hukmu man sama fi baladin muslim thumma intakal ila baladin akhar ta'akhkhara ahlahu ala al-balad al-awwal wa lazama min mutaba'atihim siyama akthar min 30 yawman aw al-aqs. Na minamahal namin Sheikh, ano ang hatol sa isang tao na nagsimula siyang mag-ayuno habang siya ay nasa isang lugar o lugar ng mga Muslim o bansa ng mga Muslim? At pagkatapos ito, habang Ramadan ay bumiyahe siya, naglakbay patungo sa isa pang bansa na maaring ang bansa na ito ay hindi katulad ng oras o kaya ay schedule ng pagsisimula ng pag-aayuno doon sa bansa na kanyang pinanggalingan. Na dahil sa paglipat niya sa bansa na ito, ay maaring mangyari na kapag inabutan siya ng Eid sa bansa na ito, ang kanyang pag-aayuno ay hihigit pa sa 30 araw o mas kaunti pa sa 29 na araw. Na isang halimbawa nito ay nanggaling siya sa isang bansa. Halimbawa, nanggaling siya sa Pilipinas at idineklara sa Pilipinas ang araw ng pag-aayuno na magsisimula sa Lunes. At tutungo siya sa isa pang bansa na ang pag-aayuno doon ay idineklara ng Martes. At aabutan siya ng Eid al-Fitr sa bansa na kung saan siya lumipat o pumunta. Na mangyayari na kung susundin niya ang pag-aayuno sa bansa na iyon na nilipatan niya at ang pag-aayuno doon ay 30 days at nakapag-simula na siya ng pag-aayuno ng isang araw na advance doon sa bansa na kanyang pinanggalingan, ang mangyayari ay magiging 31 days ang kanyang pag-aayuno. At maaari din naman na kabaliktaran naman ito na ang isang tao ay nanggaling sa isang bansa na ang Ramadan ay nagsimula noong Martes. Pero tumungo siya sa isang bansa na ang Ramadan ay nagsimula noong Lunes. At ang Ramadan sa taon na yaon ay 29 days lang. Na dahil dito, magiging 28 days lang ang napag-ayunuhan niya pagdating ng araw ng Eid. So ang tanong dito, ano ang gagawin ng tao na yaon sa ganitong sitwasyon? At ito ang naging tugon ni Sheikh rahimahullah. Sabi niya, إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا لأن الصوم يوم يصوم الناس. Na kapag ang isang tao ay nanggaling sa isang bansa at tutungo siya sa isang pang bansa na ang bansa na ito ay late ang kanilang iftar, ibig sabihin late ang kanilang pagdiriwang ng Salatul Eid kumpara sa bansa na kanyang pinanggalingan, sinabi niya ay mananatili siyang nag-aayuno hanggang sa ang mga tao doon ay tumigil sa pag-aayuno. Ibig sabihin, mananatili siya na nag-aayuno kahit sumobra pa siya sa 30 days. Dahil ang pag-aayuno ay ang araw na kung kailan nag-aayuno ang mga tao. Sinabi rin ni Sheikh rahimahullah, wal fitru yawma yuftirun nas. At ang pagputol sa pag-aayuno, ang pagdating ng Eid ay nakasalalay doon sa pagdedeklara ng mga ito sa mga tao. Wal adha
yawma yudahhin nas. At ganyan din ang araw ng Eid al-Adha ay ang araw ng pagkatay ng mga tao. Fahuwa kama law safara ila baladin ta'akhkhara fihi ghurub ash-shams fa innahu qad yazidu anil yawm al-mu'tad sa'atayn aw thalathan aw akthar. Na dito sinabi ni Sheikh rahimahullah na katulad lang din halimbawa kung isang tao ay lilipat sa isang bansa ng iftar dito, ang oras ng Maghrib ay late. Na maaaring halimbawa galing siya ng Pilipinas at magpupunta siya ng Canada, ng araw doon ay umaabot ng 21 hours. Na dahil dito, ang nakagawian niyang pag-aayuno sa Pilipinas na 14 hours, bilang halimbawa, ay hihigit pa dito, magiging 17 hours, magiging 18 hours, ay mananatili siya nag-aayuno hanggang sa dumating ang oras ng iftar. Dito rin sinabi ni Sheikh rahimahullah, فَإِنَّهُ قَدْ يَزِيدُ عَنِ الْيَوْمِ الْمُعْتَادِ سَاعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ, na maaring humigit pa ang kanyang pag-aayuno ng 1 oras, 2 oras, 3 oras o mahigit pa sa mga lugar na iyon, na doon ay mananatili pa rin siya na nag-aayuno. At ganyan din, وَلِأَنَّهُ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى بَلَدِ الثَّانِي فَإِنَّ الْهِلَالَ لَمْ يُرَى فِيهِ وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ لَا نَصُومَ إِلَّا لِرُؤْيَتِهِ. At ganyan din, kung dumating siya halimbawa sa lugar naman na late na makita ang hilal, ay tunay na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tao ay mag-aayuno lamang kapag nakita na ang hilal. وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ sallallahu alaihi wasallam na sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila maaring mauna na sa pag-aayuno. Ganyan din sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aftiru li ru'yatihi, putulin ninyo ang inyong pag-aayuno. Ibig sabihin, magdeklara na kayo ng Eid kapag nakita na ang new moon naman ng susunod na buwan ng Shawwal. Na dito, wa amal aks mitlu an yantakil min baladin ta'akhkhara thubut ash-shahr indahu ila baladin taqaddama fihi thubut ash-shahr fa innahu yuftir ma'ahum. At gayon din kapag napunta siya sa isang lugar na magiging dahilan ito na kaunti sa 29 days ang kanyang pag-aayuno. Halimbawa, nanggaling siya sa bansa na late diniklara ang pag-aayuno at napunta siya doon sa isang bansa na maagang nadeklara ang pag-aayuno, at sa dulo ng Ramadan, sa pagdedeklara ng Eid al-Fitr, ay napansin niya na 28 days lang kanyang napag-ayunuhan, ay itutuloy niya ang kanyang pag-aayuno at siya ay magpuputol ng kanyang pag-aayuno. Ibig sabihin, siya ay magdiriwang ng Eid kasama ang mga Muslim doon. Dahil bawal mag-ayuno sa araw ng Eid. Ang gagawin na lamang niya, wayakdi ma fatahu min Ramadan. Kung ano man ang kulang sa araw na ito, halimbawa, sa kanyang lugar na pinuntahan ay 29 days ang Ramadan, ay gawin niyang 29 days ang kanyang fasting. Kung ang lugar na kanyang pinuntahan ay 30 days ang Ramadan, ay gawin niyang 30 days ang kanyang fasting. In fatahu yawman kada yawman. Kung 1 araw ang kulang niya, ay dagdagan niya ito ng 1 araw. O in fatahu yawman kada yawmin. At kung 2 araw ang naging pagkukulang niya, ay dagdagan niya lang ito ng 2 araw. At alhamdulillah, napaka-simple ng usapin na ito at napakadali na maunawaan para sa mga tao. At alhamdulillah, ito naging tugon ni Sheikh rahimahullah sa mga kaganapan na maaaring mangyari sa isang tao na madalas na naglalakbay kahit buwan ng Ramadan. At magbabalik tayo inshallah para talakayin naman natin ang usapin dito na may mga karagdagang paglilinaw sa usapin na ito ng paglalakbay sa Ramadan. At magbabalik tayo inshallah matapos ang ilang mga paalala. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا
والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شلال بسم الله والحمد لله والصلاة wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sa pagpapatuloy natin sa talakayan para sa araw na ito, tinanong si Sheikh rahimahullah, Fadilatu Sheikh, lakin qad yaqulu qa'il, limada yu'mar bisiyami akthar min 30 yawman fil awwal wa yaqdi fil thani? Na minamahal namin Sheikh, doon sa natalakay natin nung una tungkol sa tao na naglakbay siya sa buwan ng Ramadan. Halimbawa, tumungo siya mula sa isang bansa patungo sa iba pang bansa na may pagkakaiba ng deklarasyon ng pagsisimula ng Ramadan o pagtatapos ng Ramadan. Na dahil dito ay maaaring mangyari na sa kanyang paglipat ay magiging mahigit pa sa 30 days ang kanyang pag-aayuno. Dahil 30 days lang talaga dapat ang Ramadan or 29 days lang dapat ang Ramadan. So it's either 29 or 30. Hindi maaring 31 o 28 ang total na mga araw ng napag-ayunuhan mo sa Ramadan. Pero bakit? Ang tanong dito, kapag ang isang tao ay dumating sa isang bansa na magiging dahilan ito para makapag-fasting siya ng 31 days, ay itutuloy niya ang kanyang pag-aayuno at hindi siya hihinto sa kanyang pag-aayuno. Samantalang sa paglipat niya naman sa bansa na magiging 28 days lamang ang kanyang pag-aayuno, ay dapat na pagbayaran niya sa ibang araw pagkatapos ng Eid ang araw na kulang niya para maging 29 days o 30 days ang kanyang pag-aayuno. So ang tanong, bakit ganito? Bakit okay lang ang sumobra sa pag-aayuno, subalit kailangan dagdagan ang kulang na pag-aayuno? Ang naging tugon dito ni Sheikh rahimahullah na yakdi fi thaniya lianna syahar la yumkin an yankus an 29 yawman, na ang tao na ito ay magdaragdag sa kanyang pag-aayuno dahil hindi maari na ang buwan ay magiging mas mababa pa sa 29 days. Halimbawa, naging 28 days lang ang bilang ng kanyang pag-aayuno dahil sa kanyang paglipat mula sa pinanggalingan niyang bansa tungo sa tinunguhan niyang bansa. Sinabi ni Sheikh rahimahullah na hindi maari na ang buwan ay less than 29 days. At gayon din, wa yazidu ala 30 yawman. At maaari din naman mangyari na ito ay mahigit pa sa 30 araw, liannahu lam yural hilal, na maaari mangyari na hindi rin makita ang new moon. Wa fil awwal kulna lahu aftara wa illam tatummu 29 yawman. Na doon sa una na sinabi ni Sheikh rahimahullah na puputulin niya ang kanyang pag-aayuno kahit pa hindi na kumpleto ang 29 days. Lian al-hilal ru'ya faida ru'ya labudda min al-fitr. Na kapag nakita ang new moon ay dapat na tumigil na sa Ramadan ang mga tao at idedeklara na ang Eid al-Fitr. Yani yumkin an tasuma yawman min Shawwal. Na dahil dito maaari naman siya mag-ayuno sa Shawwal para kumpletuhin ang kanyang mga araw ng pag-aayuno. Walamma kunta naqisan an 29 lazimuka an tatummu 29. Dahil kapag ikaw ay kulang doon sa 29 days na dapat na pag-aayuno, ay dapat na kumpletuhin mo ito ng 29 days. Bikala fathani fa innahu la yazalu fi Ramadan. Na kumpara naman doon sa pangalawa, ay makikita natin na kahit sumobra na siya ng isang araw, ay nananatili pa rin siya na nasa Ramadan. Ang katotohanan sa kanyang sitwasyon, sumobra man ang kanyang pag-aayuno dahil nauna na siyang magsimula ng kanyang pag-aayuno doon sa bansa na kanyang pinanggalingan. Sumobra man siya, ay nananatili pa rin siya sa Ramadan at hindi niya pwedeng putulin ang kanyang pag-aayuno dahil ang mga tao sa kanyang paligid, sa lipunan, na kung saan siya naroroon ay nananatili pa rin na nag-aayuno at hindi maaari na tataliwas siya dito. Ila kaddamta ila baladin lam yarul hilal fa anta fi Ramadan fa kayfa tuftir fayalzimuka al-baqa idha zada alayka ash-shahr wa huwa ka ziyadati as-sa'at fil yawm. Na
dito dinagdag pa ni Sheikh rahimahullah na kung halimbawang darating ka sa isang bansa na hindi pa nakita rito ang hilal, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-aayuno, ay tuloy-tuloy pa rin para sa iyo dapat ang pag-aayuno at hindi ka maaaring magputol. Bakit hindi ka maaaring magputol? Dahil nananatili ka sa panahon ng Ramadan. At ang pananatili mo sa panahon ng Ramadan, kahit madagdagan man ito ng araw, ay katulad lamang din ng pananatili mo na nag-aayuno kahit madagdagan man ng oras sa bansa na pinuntahan mo. Na napakagandang paliwanag ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, na napakasimpleng dahilan. Na kapag ang tao halimbawa ay nanggaling sa Pilipinas at nagtungo ng Canada o ng iba pang bansa bilang halimbawa, na mas marami ang araw ng pag-aayuno doon, naging 30 days man ang kanyang pag-aayuno, natapos na siya doon, pero ang mga lugar doon ay nananatiling nag-aayuno, ay nananatiling Ramadan pa rin sa lugar na yun. Hindi niya i-consider yung lugar na pinanggalingan niya. Ang i-consider niya ay ang panahon sa lugar kung nasaan siya sa panahon na yaon ng Ramadan. At ang sitwasyon na ito ay katulad lamang din halimbawa ng paglalakbay ng tao mula sa isang bansa patungo sa isa pang bansa, na ang iftar doon, ang oras ng Maghrib, ay mas matagal ng 1 oras o 2 oras. Kung sa Pilipinas ay nag-aayuno siya ng 14 hours at sa kanyang bansa na nilipatan sa parehong araw na iyon ay umabot ang iftar mula sa oras ng Fajr ng mahigit 14 hours, naging 15 hours. Sa pagdating ng ika-14th hour mo ng pag-aayuno, ika-14 na oras mo ng pag-aayuno, at hindi pa lumulubog ang araw, mag-i-iftar ka ba? Hindi ka mag-i-iftar dahil hindi pa lumulubog ang araw doon sa lugar na iyong kinaroroonan. Kahit pa lumubog na ang araw doon sa lugar na iyong pinanggalingan. So ito ang konsiderasyon sa usapin na ito. Alhamdulillah na tinugon ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ng napakalinaw at inshallah ay makakapagdulot ng pakinabang at paglilinaw sa mga tao sa usapin na ito, lalong-lalo na yaong mga tao na madalas sila ay naglalakbay sa buwan ng Ramadan. At dito natin puputulin ang ating pagtalakay para sa araw nito, at susunod nating mga pagtalakay inshallah ay tungkol sa tinatawag na adabus siyam. Ano-ano ba ang mga magagandang asal ng Muslim sa pag-aayuno nang sa gayon ay madagdagan ang kanyang mga gantimpala na makakamit sa mabiyayang buwan na ito ng Ramadan, at matiyak niya inshallah na ang kanyang Ramadan ay tumpak at ito ay magdudulot sa kanya ng puro kabutihan dito sa mundo at doon sa kabilang buhay inshallah. At kami nagpapasalamat sa inyong mahusay na pagsubaybay sa ating programa. Isang magandang araw sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. والليل في وهن الرحيل يشد أطراف الغلال والنجم يبدو كالسراج تراقصت فيه الذبالا والصبح في ألق تنافس مد في زهو ظلالا والنور من كافيه شل